magkakamay. Napakaaga natin mamay. 5 minutes before 8 pa lang. So advance pa tong relo natin. So maya maya pa 1 hour pa ang natin ang call time. So pinag-relax muna natin si Cozy kasi naman napasabak na naman sa travel. So dito tayo mamay. Lagi tayong tumatambay dito pag may allowance po sa time kasi syempre maganda yung tanawin. Kitang-kita yung windmill mamay dito pag nandito kayo. Pero sa GoPro kasi hindi. So yun. Raw vlog lang to mamay. Tapos gibilang tayo ng ng reaction dun sa sa exposure ni ni Kamuning sa kanyang vlog. So tumabo yun ang views mamay. Talagang sa nating community, basta may issue, may views, tapos may revenue. So kung mapapansin, di ba, biglang umangat yung yung ranking ni Kamuning from number 7 yata 8 up ngayon nasa top 4 siya. So katabi niya na si Kanuto tsaka si Kapanalig. So hindi malabong mamay na baka pumasok pa yan sa top 3 o top 2 mamay pag once na nasuportahan. At the same time, sabi ko nga, nabanggit ko siguro sa live ko sa vlog na baka 6 mamay, based sa assessment ko baka 6 yung mga grade sa $4K. Tapos yung manok ko mamay Docs, bawi. So number 3 ka, naging number 4, number 6, nag-stay ka sa number 6, number 7, ngayon number 10 ka na. Bakit? Why? So yan pa naman may friendship natin yan, pambata natin yan. Kasi siyempre super manok natin yan, Sir Gundox eh. So yan, si Kabugoy din mamay, nasa number 9. Kung mapapansin nyo, mapapanood nyo, i-browse yung mga videos na okay na mga views. Kaso lang ang problema dun mamay is baka yung RPM mababa siguro ang bigayan. So kaya yung multiplier kasi mamay ng RPM, yun ang pinakamalaga mamay. Kasi pag malaking views, malaking multiplier, malaking revenue. Kaso lang malaking views, kaso lang maliit ang multiplier, yung RPM maliit din ng ang revenue. Lalo na mamay yung per day na yan 133. Napakahirap po nun mamay kunin sa vlog pag ganito mamay na first quarter. Napakaliit ng chance na maka-reach ka ng ganoon, unless otherwise mag-viral ka, magkaroon ka ng million views. So yun, sambot mo yan. Kahit na sabihin natin kalahati siguro ng $4K, baka pwede mo makuha. So pero ngayon malabo mamay. So kailangan ng suporta talaga, hindi lang yung panood ng vlogs, hindi kayo nag-skip ads, pati na rin siguro sa perks, sa mga super chat mamay, kailangan nila suporta para ma-reach nila yung $4K. So yun, balik tayo kay Kamuning mamay. Ako bilang kuya-kuya ni Kamuning mamay. So napabilib ako ni Kamuning kasi sobrang tapang niya in-expose ang sarili niya sa kahiyan. So siguro mamay, it's time na i-end up na mamay yung agony niya kasi syempre kinikimkim niya yun ng matagal eh. So at least nabunutan siya ng tinik. Ako mamay may idea na ako sa ganun, pero sabi nga is hindi natin gagawin yun para ikasira ng kapwa, lalo na sa akin nakilala. Kaya ko lang sila mamay, may mga issue tayo na nasasagap, hindi tayo kaya lang natin. So ngayon na publicly nasa social media, so yun, ngayon pwede na natin banggitin. So yun, at Kamuning naman, so tuloy-tuloy lang lahat naman ng tao mamay. So sa viewers natin yan, content creator ka man o hindi, prone tayo sa pagkakamali. So maliit man, malaki, mabigat man o magaan na pagkakamali, so prone tayo sa ganun. So nobody's perfect mamay. At nakita ko naman sa comment section sa vlog ni Kamuning na nag-viral, so lahat naman positibo. So wala naman siguro sa tingin ko may na-miss out siguro ako. Wala naman nagsalita ng negative against o against dun sa vlog ni Kamuning. So all goods lahat, good vibes, advice, lalo na kay N channel, maganda yung yung naging mo dun comment kay Kamuning. So yun nga, lahat ng tao nagkakamali. So kumbaga just move on, i-correct mo yung pagkakamali at yun nga, move forward lang, lalo na dito ka sa challenge. So ngayon sa challenge mamay, yung magiging career ni Kamuning after nung niyang pag-expose niya ng issue regarding sa kanya. So sa akin mamay, siguro ko
as of now, assessment ko sa channel ni Kamuning, baka ma-maintain niya na yung, yung maayos na na views. Hindi man siya kalaki ng mga kamay, baka maging establish siya na channel. Basta mamay, isa sa pinaka gagawin niya is mag-vlog. Huwag lang siya tatama rin mamay, kasi way back before tinamad yan si Kamuning mamay dahil nga sa syempre mga sunod-sunod na problema. At the same time ito pa, so mas siya naging ang tawag niyan parang tinamad dahil sa aming kakaisip sa stress siguro, anxiety, lahat mga ng negativity. So ngayon na malaya ka na sa iniisip mo na na problema, so kumbaga wala nang dahilan para hindi ka mag-vlog. So kasi isa ka sa mga pillars dito sa community natin, lalo sa Bukana Vloggers. So isa ako sa nakasubaybay diyan mga kamay, from the start sa kalagitnaan hanggang sa dulo mga kamay. Pati yung yung alam mo yung account mo mga kamay, alam kong history. So kaya ayun, basta magsipag ka lang, payo ko lang bilang kuya-kuyaan mo. So nandito lang naman ako mga kamay, nag-ako kay Kamuning mamay, mag-assist tayo regarding sa mga technical, kasi syempre yun ang natin, purpose natin, edge natin sa kanila. At pag may mga itatranslate na English, siyempre tayong tayong mag-advise kung anong gagawin. So yun nga mga kamay, kasi ang ginagawa niyan kasi ni Kamuning mamay, pag hindi naintindihan, nag-message lang sa atin pare, kung hindi wala siya mapagtunahan sa atin po, kasi open naman po yan sa akin So sabi nga ako mamay, pag may kuwari si Kamuning may issue sa iba na kuwari kakilala ko din noon, hindi ako nangialam mamay. So on both sides mamay, kung kakilala ko yung may conflict, so ang ginagawa ko, mag-advise ako on both parties. Ngayon pag hindi nila pinakinggan mamay, it's up to them mamay, kasi sabi nga, like ko sinasabi lang, mga matured person na yan, may edad na yan mamay, pag once na tumuto ka ng 18 mamay, so kahit pa paano meron kang kalaman mamay kung anong tama, mali, so anong ginagawa mo. So ganun siya mamay, kaya ako lahat open sa akin. So tulad yan, yung hindi ako masyadong nag-assess lang ako, pero hindi ako judgmental na tao. Yung tulad yan, may idea na ako kay Kamuning sa regards sa issue. Ako, ang assessment ko, bakit niyang ginawa, ganyan. So siyempre isipin mo, pero at the end of the day, isipin mo na lahat ng tao nagkakamali. So kaya pag lumapit sa atin message, neglected yung ng issue, hindi ko yung tatablay natin para uy malasawa o bakit ang ginawa mo ganyan, basta against sa yan sa Bible, ganun. So hindi ako nagaganon. So open tayo sa mga sa chance na magbago yung tao mga kamay. So kasi tayo din naman mga kamay, sa person, ako, kayo na nanonood dyan, nagkakamali tayo everyday. Hindi lang natin napapansin, hindi lang natin na-admit, pero nagkakamali tayo mga kamay. So ganun lang mga kamay. Lahat ng advice si Bidogs, Kamuning, huwag ka nang tatama rin mag-vlog ka na, wala nang dahilan. So yan ang advice ni Kuya Bidogs mo. At alam ko maririgay mo yung channel mo, yung power mo na, yung parang kasi kilala ka na dito sa community natin. So all you have to do, mag-vlog ng vlog, kahit saan man, kasi yan ang bread and butter mo ngayon. So para sa pangarap mo at pangarap natin lahat, kasi pag once na umasenso ka, pwede ka makakatulong sa kapwa mo, mga content creators, pati na rin sa pamilya mo. Unahin mo muna sarili mo, tulad ng sinabi ni Jabber mga kamay. So yun, tara let's mga kamay, behind na tayo, baka malita ko